May napakahalagang tanong akong itatanong sa iyo ngayon. Kapag ba kinuha na ni Lord ang buhay mo, kasi ang tao mamamatay naman talaga eh. Sigurado ka bang ligtas ka? Maraming tao ang iniisip na kapag mabait sila, kapag gumawa sila ng mabuti, kapag nagsisimba sila o relihiyoso sila, maliligtas na sila. Pero napakalinaw sa Biblia na hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti tayo maliligtas. Sabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, "For it is by grace you have been saved, through faith, not by works, so that no one can boast." Ibig sabihin, ang kaligtasan ay biyaya o regalo ng Diyos. Hindi natin ito kayang pagtrabahuan at hindi natin ito kayang bayaran sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Pero bakit ba natin kailangan ng kaligtasan? Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ibig sabihin, lahat tayo ay nagkasala, walang exempted. Maaaring magkakaiba ang ating mga kasalanan, pero lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. At ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." So anong ibig sabihin ng death o kamatayan dito? Hindi lang ito tumutukoy sa physical death. Ito ay tumutukoy sa spiritual death. Separation ng tao sa Panginoon. At kapag namatay ang isang tao na wala kay Kristo, ang kahihinatnan nito ay eternal separation from God. Walang hanggang pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Pero pansinin mo, hindi nagtatapos sa kamatayan ang Romans chapter 6 verse 23. Sabi dito, "But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." Yes, may kabayaran ang kasalanan, pero may regalo ang Diyos. Eternal life through Christ Jesus. At ito ang napakagandang balita. Mahal ka ng Diyos at ayaw niyang mapahamak ka. Sabi sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Kaya pinadala ng Diyos si Jesus Christ, namatay siya sa krus para bayaran ng ating mga kasalanan at siya ay muling nabuhay. So ngayon ang tanong, paano ka maliligtas? Aminin mo na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sabi sa Romans chapter 10 verse 9, "If you declare with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." So, si Jesus Christ lang ang daan ng kaligtasan. Hindi ang relihiyon ang makapagliligtas sa iyo. Hindi ang dami ng mabubuting ginawa mo. Hindi rin ang pagiging mabuting tao makapagliligtas sa iyo. Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Lumapit ka sa Panginoon at sabayan mo ako sa pananalangin at ariin mong iyong panalangin ang aking mga sasambitin. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan at kailangan ko po ang iyong kapatawaran. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako na namatay ka sa krus para bayaran ang aking mga kasalanan at nabuhay kang muli. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Baguhin mo ang aking buhay at tulungan mo po akong sumunod sa iyo. Amen. Tandaan mo, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Ang tugon mo ay magsisi, manampalataya at sumunod sa Kanya.